Ano-anong mga violations ang dapat nating iwasan para maiwasan ang pagbabayad ng penalty? Paano makakaiwas sa pagbabayad ng penalty kahit na natikitan ka na? Alam mo ba na meron pala tayong ginagawa na hindi natin alam na LTO violation pala? Panoorin niyo sa video na ito. Bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami sa inyo hindi pa naka-follow at naka-subscribe sa ating channel at page. Mangyari po lamang na pindutin yung subscribe button or yung follow button para siguradong hindi kayo magpapahuli sa balita. Maliit na bagay sa inyo, malaking tulong naman sa amin. Alright, so pag-uusapan natin ngayon mga brother is all about LTO violations. Ano-ano yung mga common na usually ginawa-commit natin na violation that will lead to penalties at saka fees. At saka yun nga lang ba yun? And paano ko nga ba makakatakas ang hindi mo kailangan magbayad ng mga fees o any penalties pero makukuha mo pa rin yung lisensya mo. At magbibigay tayo ng iba't ibang mga example sa video na to. Una, ano nga ba ang LTO violations? Ang LTO violation is anything na lalabag sa mga batas trapiko na previously na naset ng LTO. May mga idea na tayo kung ano-ano yung mga yan, pero yung ibang pag-uusapan natin sa video na to, maaring hindi nyo alam ay violation pala. Kaya antabay kayo dyan. Ang penalty sa mga LTO violations ay depende kung gaano kagrabe yung kaso mo. May mga maliit lang, may mga fees lang na kailangan mo bayaran, or pwede namang gumrabe yan all the way sa mga maximum fee at aabot pa sa pagka-revoke ng lisensya mo. May naalala ba kayo? At habang pinag-uusapan natin ang mga LTO fees na yan, syempre, babanggitin ko na ngayon pa lang na pagdating dyan sa mga yan, you can pay your penalties and fees at any LTO branches or accredited LTO branches. Nationwide naman yan. Sa ibang mga LTO branches, nag-a-accept din sila ng credit card. Yung iba naman may mga partner na payment centers katulad ng Bayad Center at saka yung mga SM customer service yan, pwede yun. O ang pinaka-convenient naman yan is paying it online using the app. Pambawa, meron kang bangko. Or ang pinaka-convenient naman is really just paying it online using your app katulad ng iba't ibang mga bangko na meron ka. Napakaraming mga LTO violations sa Pilipinas na hindi na natin iisa-isahin kung ano-ano yung mga yun dahil yung iba may kinalaman sa four wheels, yung iba may kinalaman sa mga public utility vehicle. So for this video, we will be talking specifically about the most common violations that we may incur, yung maaari nating ma-violate bilang mga rider ng motor, bilang mga nagdadrive ng motor. Para at least ngayon pa lang alam na natin kung ano-ano yung mga iiwasan natin. At kung sakasakali mang sumabi tayo at kailangan talaga nating matikitan at magbayad ng fee, alam natin hindi tayo tatanga-tanga kung magkano nga ba ang sisingilin sa atin kasi baka naman yung ilalagay mo, yung ikukotong mo sa korap na personal na maniningil sa'yo, times 10 pa yung siningil sa'yo, hindi ka pa dumaan sa tamang proseso. Simulan na tayo. Unahin na natin, sa kahit na anong sakyan, kailangan meron tayong karampatang driver's license or permit. Kapag ikaw ay wala niyan, kasama na yung expired, revoked, suspended, hindi tama yung license code mo, peke yung lisensya mo, at kung ano-ano pa, basta wala kang hawak na tamang lisensya or permit sa pagmamaneho, ang fine dyan is 3,000 pesos. Pero hindi lang basta-basta ganun yun. Halimbawa nga, gumamit ka ng peking lisensya o kaya wala ka talagang lisensya na hawak at ikaw ay nahuli, hindi lang 3,000 pesos ang ibabayad mo dahil kapag ikaw ay nag-apply ng lisensya, maaari kang ma-disqualify from acquiring a driver's license for at least 1 year. Imagine mo yung hassle nun. Yung next na violation natin, hindi naman masyadong common, pero sakaling ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan o motor na ginamit in commission of a crime, kahit na wala kang kinalaman sa krimen, pero yung motor na sinasakyan mo or sasakyan ay natag, na red flag, na record, na ginamit sa isang krimen, ikaw mismo ay magbabayad ng 10,000 pesos. Baka madawit ka pa dun sa krimen na yun. Halimbawa, nag-inuman kayo ng tropa mo, nanghiram ka ng motor, yung tropa mo, na-report pa ganyan sa kung ano man na nag-commit ng crime, nagnakaw o kung ano man, wag naman sana. Tapos ikaw ang na-timingan, eto, nai-alarma na yung motor na to ay nandito, bla bla bla. Tapos nagkataon na ikaw ang nagmamaneho, ay nako, sabit ka dyan. Ikaw mismo ang magbabayad ng 10,000 pesos. That is also similar when acquiring a second-hand motorcycle. Kaya dapat nilegit check nyo yan. Sinasabi ko to, hindi dahil madalas tayong magmaneho ng mga motor na ginamit sa krimen, pero mag-ingat lang tayo sa mga motor na i-acquire natin. Dapat dun tayo sa mga legit ng mga distributors and dealers ng motor mag-acquire ng second-hand na motor at hindi basta-basta sa mga tabi-tabi para siguradong malinis ang papel at hindi ka sasabit sa mga ganitong penalties. Kapag
Kapag ikaw naman ay nahulihan ng driving under the influence, may it be alcohol or drugs, hindi yan basta-basta penalty mga brother. Yan ay confiscation and suspension of your driver's license ng hanggang 1 taon or 12 months. At yung suspension na yun ay magsisimula lamang after you have paid the necessary fines. Para naman sa mga may hawak ng professional driver's license, paalala na yung pagmamaneho under the influence ay kumbaga maaari nang ma-revoke agad yung license mo. Ma-revoke, ibig sabihin tatanggalan ka ng privilege na magkaroon ng driver's license. Yung first offense mo pa lang, pag ikaw yung sumabit dyan, maaari nang ma-revoke. Bakit? Kasi nga professional driver's license ka, maaaring nagsasakay ka ng pasahero or important goods, you are using your driver's license and ability to drive for the service of others. So the fact na under the influence ka, ibig sabihin hindi ka fit at maaaring may madamay ka pa na iba kapag ikaw ay nagmamaneho under the influence. At kung sakali naman ikaw ay nahuli na reckless driving pagkatapos hindi tama yung registration mo, expired, revoke yung registration ng sasakyan mo, hindi nag-lisensya yung usapan natin yung registration na mismo, o what's worse is peke, yung mismong pinapakita mong registration, may penalty yan, syempre. Ang fine yan is for the first offense, it's 2,000 pesos. Second offense is 3,000 pesos. Third offense is 10,000 pesos. Pero hindi lang yan basta-basta babayaran. Yung lisensya mo ay pwedeng masuspend ng hanggang 3 buwan kapag naka-second offense ka na. 6 months naman kapag nandito ka na sa third offense. At anything beyond that, pasaway ka talaga, maaari nang ma-revoke yung lisensya mo. Susunod naman natin is improper or failure to wear the proper gears ng motor. Kung gusto nyo mapanood yung full video natin all about gears, kung anong pwede at kung anong hindi, panoorin nyo yung previous video natin yan. Pero specific to the penalties and fines kapag ikaw ay halimbawa ay nahulihan na hindi nakasuot ng helmet o kaya ikaw ay nakatsinelas, that falls under this category. So ang offense niyan, sa unang fine mo is 1,500, pangalawang offense mo naman is 3,000, pangatlong offense mo naman is 5,000, at yung pang-apat at mga susunod pa 10,000 ng 10,000 ng 10,000. So imagine mo 1,500 plus 3,000 plus 5,000, so naka 9,500 ka na dahil lang hindi ka nagsusuot ng helmet. Meron namang helmet na mga tiga 2,000 mahigit lang, magkano na, mas napagastos ka pa, mas sinugal mo pa yung buhay mo. Kapag ikaw naman ay nahulihan na checkpoint ka halimbawa ng hindi mo dala yung lisensya mo, hindi mo dala yung certificate of registration mo o kaya yung official receipt habang nagmamaneho ka ng motor mo, ang fine yan is 1,000 pesos. Depende sa circumstance, maaari pang ma-impound yung motor mo. Pero alam mo ba na mayroong paraan para hindi ka mahulihan ng driving without the driver's license kahit naiwan mo yung lisensya mo? I-comment mo lang sa baba, lisensya, para malaman ko kung gusto nyong i-feature natin yan sa mga susunod nating video. At yung mga ibang violations naman katulad ng illegal parking, disregarding traffic signs, yung mga counterflow, etc. Yan naman ay may penalty na 1,000 pesos. Pero bago tayo mag-proceed dun sa iba pa nating mga pag-uusapan, alam nyo ba na may mga LTO violations na violation pala? Ibig sabihin, hindi natin alam na violation pala yun. Sasabihin ko sa inyong iba. Kumbaga, baka kasi na-violate na natin itong mga rules and regulations ng LTO nang hindi pa natin alam. Tapos pag tinikitan tayo pa yung magagalit. Ito yung ibang example niyan. Yung kapag nagkakasalubong tayo ng sasakyan at hindi natin dinim yung headlights natin, yung, alam mo, nagkakasilawan or nakakasilaw ka, pwede ka palang mahuli yun. That is actually considered an LTO violation. And daming gumagawa nun Kahit ako din, minsan guilty ako dun. Ako din, minsan naman, biktima ako dun. Pero bawal pala yun. That is considered an LTO violation pala. Yun lang, wala pa ako naririnig talaga na nahuli dahil dun. Pero at least alam nyo na ngayon mga brother. At saka alam mo ba, kapag may mag-overtake sa atin, at tama naman yung pag-overtake niya, nagbigay siya ng senyas or signal somehow that he will be overtaking at hindi natin pinagbigyan, that is also considered an LTO violation. So, huwag kang dupang sa kalsada sa madaling salita. Katulad na lang ng nag-overtake na, tapos nung nag-overtake tsaka mo bilisan, ang daming ganyan daming tong driver na ganyan, di ba? Violation yun. So kapag naka-experience ka ng ganun, nakuha mo yung plaka, na-record mo sa dashcam mo or sa camera mo, pwede mong i-report sa LTO yan. At saka ito pa, alam mo ba yung unsafe towing o yung hindi tamang pag-tow ay violation? So hindi tayo matatag na violator. Yun ay yung mga nagtotow. So kung sakali man na yung motor mo ay totow at nakikita mo na hindi tama ang pagkarga, ang pag-implement, violation nyo sa kanya, pwede nyo ring i-report yun. Dahil under the LTO, unsafe towing is one of the LTO violations. Tsaka sa mga motor dyan na sobra-sobrang mag-load, alam ko, naghahabol kayo ng biyahe, ng oras at mga
parcel na i-deliver, ingat po dahil kapag yan ay tag na overloading, yan ay isang LTO violation as well. So yung hinahabol mo nakita, baka naman sa penalty mo lang mapunta. Pagdating naman sa unauthorized modification, ito yung nagpabago ka ng kulay o kaya naman dun sa components ng motor mo ay meron kang mga binago as well, bawal din yan. Hindi yan basta-basta ginagawa at kapag yan ay hindi mo na i-report sa LTO or kaya naman hindi pasok sa LTO guidelines, pasok pa rin yan doon as under LTO violation na maaari kang magmulta ng 5,000 piso. Bukod sa pagbayad ng penalty, maaari pang makumpiska yung motor mo hanggang maipagawa mo, maipakorek mo yung mga defect at magbabayad ka pa ng fine. Napaka-hassle, no? Tanong, brother, paano naman kung hinuli ako, tinag ako na violator pero hindi naman dapat? Ano mangyayari doon? Pwede bang hindi ko na lang bayaran yun? Unang-una, when you are fined or when you are deemed guilty of a traffic violation, kailangan harapin natin yan. Pero if you feel strongly, ibig sabihin, alam mo na hindi ka talaga nag-violate o kaya naman yung multa na ipinataw sa iyo ay excessive o kaya naman ay sobra-sobra, meron namang dispute process or contest process ang LTO. So ang gagawin mo lang yan is magsasubmit ka ng letter detailing bakit hindi ka dapat matag sa penalty na yon or sa violation na yon, bakit mali ang pagkakahuli sa iyo or bakit masyadong malaki yung multa na ipinataw sa iyo, ipapaliwanag mo at isasubmit mo yung appeal na yan sa LTO. Ang nakakalungkot lang is according to the LTO, the filing fee would range between 500 to 1,000 pesos. Ang ibig sabihin kapag ikaw ay mag-aapila, meron pala yung bayad na mag-range ng 500 hanggang 1,000 piso. So, kung ikaw halimbawa, naisip ko lang to kung ikaw halimbawa ay nahuli, tas ang fine mo, ang penalty na napataw sa iyo ay 1,000 piso, pero sa tingin mo hindi ka talaga dapat mahuli. Tas mag-a-appeal ka, pero pagbabayaran ka rin ng 500 to 1,000 pesos. Parang hindi na practical, ano? Ganun din 1,000 pesos din babayad ko. I would have to go through the hassle. Magte-take time pa, maaabala pa ako. Ang ending yan, babayaran mo rin naman yung penalty, no? Kaya siguro parang medyo off. Pero trying to understand LTO's part, ang iniiwasan din naman is, baka naman lahat, kasi pag libre yan, baka naman lahat na lang ng violations na tinikit sa atin, i-contest mo na. Kumbaga trigger happy ka na sa pag-object. Hindi tama, kahit naman tamang-tama lang naman na ikaw ay matikitan. Kung sakali naman ikaw ay hindi makabayad ng mga fines and penalties na na-impose sa'yo, natikitan ka na, kailangan mo ng bayaran, at hinayaan mo, hindi mo sinettle kagad, hindi mo binigyan ng oras, yan naman ay maaaring manganak pa ng ibang kaso kasama na yung pagkakasuspend at pagkakarevoke ng license mo. So, if nagkaroon ka ng violation, I suggest mga brother, harapin mo na kagad para iwas hassle na. Kasi kaysa magkaroon pa ng mga ibang kaso pa na mas tataas pa yung penalty mo o kaya baka mawalan ka ng lisensya, lalong-lalo na kung gamit mo lisensya mo sa hanap buhay mo. So, ilan lang yan sa mga most common or mga maaari nating ma-violate na mga LTO traffic laws and guidelines na maaring magresulta sa paninikit sa atin na kailangan naman nating bayaran. So, sana may natutunan kayo sa video na to para at least sa mga susunod na magmamaneho tayo, mas conscious tayo kung aling mga bagay ang dapat nating iwasan. Pinaka-safe pa rin talaga sumunod sa batas trapiko. Kung hindi sigurado, magtanong. Kayo mga brother, meron ba kayong iba't ibang mga tanong pa tungkol sa mga LTO guidelines and fees and violations? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. It's either we will try to respond sa comments o kaya naman maaari natin gawing topic sa mga susunod na videos natin. Para hindi ka magpuhuli sa mga gatong videos, tips, and reviews, be sure nakapollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till the next video mga brother. Salute!